So far, wala tayong problem sa ating sales journal, purchase journals, and cash receipts journals. Now, we proceed with the cash disbursements journal. Medyo mahaba-haba to. So let's start first with the cash. Okay, let's use this one sa cash natin. So, pwede nating masabay since this cash disbursements journal, pwede nating total disbursements of cash. Total na pinabalabas nating pera. Okay. And then, this is CDJ1 since this is cash disbursements journal. And then, this is credit. Ibig sabihin lumabas yung pera. And then right after is we deduct. By the way, dito pala. Dito sa ating tinatawag nating cash disbursements journal, kasi baka magtaka kayo. Kasi 'di ba makikita natin dito, 'di ba? Ito ay credit. Kasi pagdating kasi sa account balances, pagdating dito sa mga general ledger, makikita natin na pag halimbawa, kung ano yung normal balance niya, yun talaga, doon talaga siya nag-i-increase. At kung ano yung opposite ng normal balance na yun, doon siya nagdi-decrease. Pero it doesn't apply kapag nasa ganitong tabular form. Okay? Ngayon, sa tabular form kasi na ganito, kasi baka malito kayo. 'Di ba ito, SSS PhilHealth Pag-ibig, 'di ba? Kapag credit, 'di ba? Nag-a-add siya. Tapos kapag debit, nagma-minus siya. It doesn't apply kapag nasa ganitong format, nasa journal siya. Kasi nga, hindi lahat ng mga transactions ay nakalagay dito. Dito, sa mga ganito, sa special journals, isang ganitong special journals, ang nag-a-apply dito is kung ano yung pinakamalaking amount, kung ano yung pinakamalaking amount, yung sign doon, either positive or negative, doon tayo mag-agree. So for example, here sa SS PhilHealth Pag-ibig, makikita natin dito 'di ba 67. So ito yung pinakamalaki. Ibig sabihin ang positive yung pinakamalaki. So ibig sabihin we conform with the sign kung ano yung pinakamalaki. So kung sa tug of war pa lang, kung ano yung pinaka-powerful or kung pinakamataas, doon tayo susunod. Okay? Kaya dito, tatanggalin ninyo na, di ba dapat credit? Eh bakit dito, di ba SS PhilHealth Pag-ibig, di ba tumataas siya by crediting it? Pero bakit mina-minus natin? Yun ang tanong, okay? Hindi siya nag apply yung logic na yun pagdating sa ganitong klaseng tabular form yung iisa-isa sa special journals. Pero pagdating sa tinatawag nating special sa general journal, I mean sa ating general ledger, doon talaga siya nag-a-apply. Okay? I hope that makes clear. Kaya, okay, I believe almost lahat naman dito kapag may makikita nating open and close parentheses, dapat ima-minus natin. Again ha, kapag may makikita tayong open and close, mina-minus po natin. Okay, we'll continue. Again ha, kapag may nakita kayo nitong negative, usually talaga open and close, ma-minus natin. Hindi mag-a-apply dito. Di ba dapat credit? Di ba pag sa SSP Pag-ibig dapat ina-add? Nag-a-apply lang yun po pagdating dito sa ating general ledger kapag ganito yung tabular form niya. Pero kapag sa special journals, hindi po. Okay? Now, again, we'll go back here sa ating cash disbursements journal. Sana tayo? Tayo sa ating purchase discounts. Copy-paste lang natin to. Copy-paste natin. Pero pagdating sa inyo, iniisa-isa nyo talaga. Purchase discounts dito. Again po, kinukuha po natin yung tawag natin dito yung final amount. Para naman kapag zero, so wala na kayong lalagay. For example, yung total amount is zero. So wala na kayo dapat ipopost. Tapos dito sa open and close, dapat check na lang. Okay. 1.8. Tapos, reference ka agad. Uy, nakalimutan ko mag-reference sa cash. Reference natin yung cash ha. Kalimutan natin yung cash. Reference nyo kaagad. Okay? Now, we'll proceed with
accounts payable. Total payment of accounts pwede natin gawin dito. Kasi utang man yan. Saan na to? Total payments, accounts payable here. Pwede nating sabihin total payment of accounts. Total payments of accounts. Okay, so this is debit. Sabihin mamaminus siya. Oops. Accounts payable. Minus natin dito. Tapos, oops. Minus natin 211. Okay. This is 211. 784. Okay. I think we're done with the accounts payable already. We now go to the withholding tax. So withholding tax, anong withholding tax natin? I think sa baba. Pwede nating sabihin payment to BIR. Payment to BIR. Makita ba natin na payment to BIR kasi naka-debit man to. Positive sign. So, yun natin dito. This is 1,000. Okay, minus natin kagad dito. 266. Reference kagad natin. Para hindi magka-problema. Okay. Mas madali po ang buhay kapag naka-reference ka agad. Dito naman, SSS PhilHealth. Pwede nating sabihin payment of statutory contributions or fringe benefits. Sana yun? SSS PhilHealth Pag-ibig Payable. Payment of statutory contributions na lang. Condi. Okay, ganyan. So, lagay natin dito for 180. And then, tapos minus natin dito. This is 214. Okay. We're done. We're done with this one. Now, let's go to the salaries expense. Okay, saan yung salaries expense natin? Hinahanap natin here. Total salaries for the month. Yung ganyan. For the month. Yan. And then, this is for 48,000. Okay, 48,000. So, 522. Reference natin kaagad. We're done. Now, itong sundry natin pwede malagay ha kasi iba-iba yan siya. So, ang gagawin natin ay yung mga may sundry, okay, lalagay din natin. So, magsa-start tayo sa supplies expense. Saan yung supplies expense? Again ha, yung mga sundry, yung may mga sundry lang ang ilalagay natin kasi yung iba dito wala namang sundry eh. So, magsisimula tayo dito sa supplies since may sundry siya. Supplies, saan yung supplies natin? Supplies. So, this is, gamitin natin yung date. October 3. It's 10/03, 2020. So, pwede nating sabihin, wait, tama yung format. Okay, here. Pwede nating sabihin, purchase of supplies with VAT. Yan. Okay, this is purchase of supplies with VAT. And then, 2,000. So, 2,000 to dito. So, this is reference natin kaagad. Okay. We're done. Now, mapapansin nyo dito kapag 3 or more, pwede nang i-as 1 na lang talaga.
Pag 3 or more. Saan na 'tong input VAT dito? Makita kasi natin dito, apat kasi yan ang input VAT. 1, 2, ay wait lang, tatlo ba? Tatlo ata? Is a prank, tatlo pala. Tatlo. So, itong ganito, pwede na i-as 1 na lang natin. So, pwede nating sabihin na, lang ha, CDJ1. Total VAT on purchases. Ano na lang. Total VAT on purchases. Or pwedeng cash purchase. Mhm. Gagawin natin ay, this is debit, right? So, add natin to. Okay. Tapos, add din natin saan? Etong 720. Tapos, add din natin ang ano pa, saan pa? Ito. Yeah, right? 36. Okay. So, yun. For 560 na siya. Add natin. So, 58560. So, reference natin. Tapos na natin siya, no? 118. Since tapos na tayo, this is 118 also. This one. Meron bang ibang input VAT? Wala na, no? Tatlo lang. Okay. Yan. After nyan, meron pa. Iba, dapat tapusin natin to. Ang mga lahat ng mga may sundry. Office equipment. Saan yung supplies kanina? Kasi parang pareho lang sila eh. Ang descriptions. Oops, nakalimutan kong lagyan ng CDJ1. Yan na. Kakalimutin. Yung input VAT, lagyan nyo ng date yung pinakalasa, 10/31. Since office equipment, since isa lang naman to, so pwede nyo gamitin na lang yung mismong date. So this is October 5. October 5 dito. Purchase of office equipment. Ganyan lang, office equipment with VAT. Ganyan. Okay. Tapos, this is, ano to siya? 6,000. Lagay natin dito. Mhm. Add natin dito. So, 87,000. Tapos, reference natin. Okay, we're done. Now, let's proceed with rent expense. Rent expense. Ito ay payment of rent. Oops, kalimutan ko to siya i-copy paste. Okay. Rent expense. Ano yung rent expense natin? Where are your rent expense? Nawawala ang rent expense. Ito. Anong date yan ng rent expense? This is October 5 also. Payment of rent na lang. CDJ1. This is 20,000. Payment of rent with EWT. Ganyan na lang. So this is 20,000. Tapos reference ka agad. Alam niyo naman no, bakit iniisa-isa to? Kasi nga, iba-iba yan. Hindi mo yan siya pwedeng gawin na i-as one ng sundry. Okay. Copy-paste this once. Punta tayo doon sa expanded withholding tax. Saan ang expanded withholding tax natin? Ito. So, pareho pa rin. Pwede pa rin yun. Pareho yung descriptions. Tapos, lagyan natin ng this is credit, di ba no? Credit ba to? Tama, credit. Lagay natin dito. Oops, bakit siya naging negative? Natin siya as positive dito.
Okay, payment of rent. Okay, add natin. This is 213. We're done. Wait. 213. Okay, we're done. So, tapos na tayo dito. Ito na lang dalawa. Okay. Since dalawa lang naman to, so isa-isahin na lang natin to siya. Expand. This is utilities payable. Saan ang ating utilities payable? Utilities payable. Where is utilities payable? Nawawala ang utilities payable here. So, isa-isahin lang natin to. So, pwede kong sabihin na ito ay tubig cooperative. Okay. Ngayon natin. Debit naman to sila. So, minus to dito. Bit. Okay. 215. Okay. Pangalawa naman ay electricity company. Electricity company. This is 4,000. And then, minus natin dito. Ibig sabihin, wala na silang utang. So, 215. This is 215. We're done with this one. So, ano pang kulang sa sundry? Ito na lang. Purchases. This is purchases. Saan yung purchases dito? Here, wait lang. Purchases. Purchase of inventory. Yeah. On cash. Okay. This is 30,000. Okay. Add natin dito. So, 511. 511. And I think we're done. So, tayo dito sa cash disbursements. Wala namang ibang sundry. Ito hindi naman hindi naman, itong payment to PIR, hindi naman yan sundry eh. Oops, bakit to siya? Wait natin. Okay. Ito, hindi naman to. Wala naman silang sundry ang payment to BIRS spell hibig. Pati din ito din. Okay? Yung mga may sundry lang. Okay? Yung iba dito kasi, belong siya sa account, subsidiary ledgers. And we're done. I think we're done with the sales journals. Tapos na, alam natin na tapos na dito. We're already done with the purchase journal. Alam ko na kasi nalagay ko naman dito. And cash receipts journal, we're already done. And then cash disbursements journals, we're already done. Okay. Kapag tapos mo na nalagay dito, lagyan lang natin ng check ha. Okay. Lagyan lang natin ng check. Oops. Kung maglagay ng check. Wait. Check ito. Yan. Natin ng ganito. Okay. We're done. Check. We're done with this one. So, ano pa? Kalimutan ko sana ang general journal. Tapos na tayo lahat dito except dito sa output VAT. Output VAT. Ito. Tingnan nyo dito, ang problem kasi dito is nakalagay na yung mga lahat, 'di ba? Ay, itong output VAT 1031 na 10.10.6 to eh. So, kung ganito man lang mangyayari sa inyo, so yun naman siya parang magiging messy na siya kapag i-erase nyo pa. So, ang gagawin nyo na lang is i-1031 nyo na lang din. Okay? 1031 nyo na lang pag ganyan. Kasi hindi naman mat-10.6 yan eh. Nalagay nyo na eh. So, 1031 na lang siya. Kaso nga lang, pag sundin nyo yung 10.6, pag una-una talaga, maging negative talaga siya. Okay?
So this is output VAT. So this is debit 24. Okay. Minus 24. Tingnan ko daw sa ating answer sheet. Sa answer key, output VAT. Ilan yung output VAT natin? This is 64,800. So tama. Okay. Then reference ka agad. 218. Okay. And we're done with the general ledger. Done with the general ledger.